Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkurad ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang tambalang Alvin Capuco na pansamantalang humahalili kay Jairus Madlang Bayan. at Ares Gutierrez. Kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Martes, 17 araw ng Pebrero 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO concludes successful mission to the United Arab Emirates. CFO bolsters legal support mechanism to protect overseas Filipinos. The Commission on Filipinos Overseas has concluded a successful high-level mission to the United Arab Emirates. The delegation led by Secretary Dante Francis Klink Ang met with ranking officials of the Abu Dhabi Department of Education and Knowledge, who expressed their desire for the expansion of Philippine schools due to the increasing number of Filipinos in the Gulf state. Secretary Ang also called on Philippine Ambassador to the UAE, Alfonso Ver, who raised his concern with fly-by-night online schools, which have disrupted the operations of Philippine schools. Secretary Ang vowed to escalate the concern with the Department of Education. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas and the Office of the Solicitor General have moved to strengthen legal coordination and institutional support for the protection of Filipinos abroad. A delegation from the OSG led by Assistant Solicitor General Maria Hazel P. Valdez Acantilado met with CFO officials to formalize collaboration on legal representation, case support, and policy coordination. The partnership marks a significant strengthening of the CFO's legal support mechanism, ensuring that the Commission has the tribune of the people behind it when navigating complex international legal landscapes.
Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipino Overseas is still accepting nominations for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. Please watch this video for further details. From every corner of the world, the Filipino spirit shines through compassion, excellence, and service. Wherever they may be, our kababayans continue to bring honor to the nation. The Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIO, celebrates the extraordinary contributions of Filipinos abroad and international partners whose contributions transcend borders and uplift the Filipino spirit. Established in 1991 through Executive Order 498 under the presidency of President Corazon C. Aquino, the PAFIO was born from a deep gratitude for the global Filipino community's unwavering support for the nation's growth and resilience. From this vision grew a platform that honors excellence, service, and global solidarity in many different forms. The PAFIO honors contributions across 4 distinct categories, each celebrating different facets of excellence and service. The Banaag Award recognizes collective action that uplifts Filipino communities abroad, emphasizing the power of collaboration and support. The Pamana ng Pilipino Award acknowledges individual excellence and distinction in various fields, highlighting the remarkable achievements of Filipinos worldwide. The Lingkod sa Kapwa Pilipino or Linkapil Award honors those who give back through humanitarian efforts and nation building, showcasing the spirit of giving and dedication to the Philippines' progress. Lastly, the Kaanib ng Bayan Award recognizes foreign partners who have gone above and beyond in championing the Filipino cause, underscoring the importance of global collaboration. Since 1991, 555 individuals and organizations from 55 countries and territories were conferred with PAFIO by 7 presidents. Their achievements remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world. Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIO are the real hearts behind the mission, the men and women whose service embody the true spirit of the Presidential Awards. Visit the PAFIO website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided. Gong Chi Fa Kai! Happy Chinese New Year po sa ating lahat. Ano, Alvin, may nagbigay na ba sa'yo ng tikoy? Gongshi ni Sir Ares. Uy, bago yun. Gongshi ni, good blessings to you. If I remember correctly. Wala naman so far kasi hindi kami nag-celebrate ng Chinese New Year eh. Pero at least diba, may holiday po ngayon, sir. Holiday nila tayo. Pero, yun nga, wala nga pasok dahil holiday. Sana all, no? Oo nga, sir. Pero sana all dahil ang buhay radyo ay walang pahinga, di ba, sir? Nga. Masasana rin kayo dyan, Alvin. Ang mga ulirang government employees na katulad mo ay sanay na magtrabaho kahit piyesta opisyal dahil ganyan talaga sa radyo. Walang break, kaya ang guest rin natin ngayon ay kapwa natin government employee
nakasama ko siya sa Philippine Information Agency, pero kakaiba itong batang ito. Siya rin pala ay produkto ng tinatawag nating Philippine Schools Overseas or PSO. At bago natin ipakilala ang ating guest, ipaliwanag mo nga sa amin, Alvin, kung ano ba yung Philippine Schools Overseas at ano ang papel ng CFO Okay dito. po, Sir Aria. So, yung Philippine Schools Overseas po, isa po tong class of international schools ng sa ibang bansa who are using the Philippine curriculum. So, basically, ang legal mandate na ito is based on Executive Order number 252 series of 2000, and it is an interagency committee composed of 5 agencies, primarily the Department of Education or DepEd, the Department of Foreign Affairs, the Department of Labor and Employment, the Overseas Workers Welfare Association, and the Commission of Filipinos Overseas, or CFO. So, primarily po, yung role ng CFO is secretariat to the Interagency Committee. So, kami po yung mga tumatanggap ng, for example, kaming gumagawa ng mga minutes of the meeting or di kaya nagpe-prepare ng agenda tuwing interagency committee meetings. Tapos kami rin yung mga nagre-receive ng iba't ibang documentary requirements ng mga PSOs natin sa ibang bansa. For example, kapag may kailangan sa applyan sa DepEd or di kaya may certain affairs sila na kailangan i-settle dito or may pwede i-erase, the CFO stands as a conduit, or not as a conduit, but rather as a platform then for them. So, so far po, as of 2025, we have 35 PSOs po. 35? Yes po. All over the world? Operating in 11 countries and serving an approximate of 25,000 constituents. 11 countries, so yan ba is spread throughout the world or specific regions lang? Spread throughout the world naman siya, pero majority of our PSOs are in the Middle East. Pero, so, for example, we also have Philippine schools in the Italian Republic, in the Hellenic Republic, also known as Greece. We also have Philippine schools in Libya. We also have PSOs in Bahrain. But we have a ton of PSOs in the UAE and also in the Kingdom of Saudi Arabia. So we also have some PSOs here in Southeast Asia, such as in Cambodia and Timor-Leste. So, yun, marami-rami rin po ang ating mga PSOs sa ibang bansa. Kaya pala marami ring mga Filipinong teachers ang biglang nag-abroad, no? Pwede rin po yun, sir. Kasi naalala ko rin yung dating executive director ng CFO ay biglang naging school director ng isang PSO. Pero ang ang mga PSOs na yan, they are following the Philippine curriculum. Yes po, because dahil by the time na yung mga Filipino youth natin overseas or studying PSOs, by the time na babalik na sila ng Pilipinas for senior high school or college, ay madaling ma-align ang mga na-earn nilang academic credits in PSOs to our local schools, colleges, and universities here in the Philippines. So yung adjustment nila very minimal na lang, hindi yung tulad nung graduate ka ng ibang curriculum, kukuha ka pa ng remedial or Yes bridging course, no? Yes po. Unfortunately, there are some cases of some Filipinos din kasi who did not study in PSOs but rather studied in some schools. For example, those who are following the British curriculum overseas. So, pagbalik nila dito to pursue senior high school or college, ang nangyayari, yung iba, hindi aligned yung mga na-earn ng credits. So, some would have special assessments, but some would have to repeat So, certain levels. parang lumalabas is that kung ini-envision mo naman, ikaw ay OFW, dadalhin mo yung family mo abroad, ini-envision mo naman yung anak mo ay mag-aaral sa Pilipinas for college, for higher studies, it's better to enroll him or her in a Philippine school. Yes, exactly, sir. Kasi, ang ina-ensure ng mga PSOs natin, apart from adhering to the educational standards of the host country, nag-a-adhere din ito sa educational standards natin sa Pilipinas. So, while they are following 2 curriculums at once, pero if I remember correctly, may certain adjustments naman yun. Pagbalik nila sa Pilipinas, they wouldn't have a hard time in integrating back into our local education systems. Okay. Because na-deliver naman yun sa ibang bansa through PSOs, kaya yung integration nila would be smooth. Magiging smooth yung flow ng integration nila. Ang galing talaga ng aking co-host ngayon magpaliwanag. Ito ay, ang ambisyon nitong batang ito ay maging diplomat. So, in the future, makikita natin to magiging ambassador na itong si Alvin, ano?
binibida ko to dahil kaklase ng anak ko to. Eh. At dahil dyan, ipapasok na, yung mga paliwanag ni Alvin ay itatanong din natin sa ating Of guest course. na isang alumna ng isang Philippine school in Muscat, Oman. Siya ay si Jumalin Doctolero. Yehey! O ano ba yung suot mo? Pink? Ano ba yan? Pang Chinese New Year ba yung suot mo, Juma? Ako lang pong naiba dito. Good morning, Sir Ares. Ay, Good morning, Jumalin. Alvin. Good morning po, Good miss. morning sa inyo. Salamat po sa pag-invite sa akin here. Ay, pakilala ka muna. Ay. Sino ka ba? Okay. Ako kasi napakilala. Mas maganda pakilala mo sarili mo. Alright. So, hi Baka guys. ma-discover ka dito, di ba? Oh. Happy New Year, Happy Chinese New Year sa inyo po. Ako po si Jumalin Doctolero, isang government employee at ako rin po ay graduate sa Philippine School, Muscat, Oman. Okay. For first question, Alvin, ikaw na. Sige. Question So, agad. interestingly, Sir Ares, PS Oman, sila yung may pinakamalaking population of students sa ating roster of Ganun ba? PSOs. Yeah. If I remember correctly, parang last school year, parang nearing 1,000 yung student population nila. So, malaki-laki rin ang PS Oman. So, siguro nung panahon ni Juma, mga 10 lang kayo. No? Pero nung panahon nyo nga po, Miss Juma, paano nga po kayo napunta sa Oman? At bakit doon po napili ng mga magulang yun na mag-aral kayo? So, pumunta ako sa Oman nung grade 4 ako, grade 5, which parang 2007, ganun. Pumunta ako doon primarily to meet my father. So, kasi yung my mom is a nurse, doon po siya nag-work, she's an OFW, and my father, doon po siya nakatira. He's also a nurse, but at that time, iba na yung work niya. Anyway, I went there to Yung meet father him. mo ay Omani? Yes, Sir Aris. Okay. My father is an Omani Indian. So yun, na-meet ko siya, sinundo niya kami sa airport and everything. Tapos, eventually, parang need ko lang kasi, grade 4 ako dito sa Pilipinas, kailangan kong mag-aaral, ituloy yung pag-aaral ko. So, napasok ako sa Philippine school. Luckily nga, buti na lang, merong Philippine school Oman. So, hindi ganun kaano. Pero nung time ko naman, sir, marami-rami naman kami. Hindi kami 10. 11 lang sila. Grabe naman, sir. From kinder, sir, to grade 6, to 4th year high school, may mga estudyante po doon. Kaya madami talaga. So, hanggang high school ang Philippine school sa Yes. Yes po, Muscat? sir. Yes. Ano naman ang pakiramdam na biglang from... saan ka ba dito sa Pilipinas nung in your growing up years? Yes po. Nanggaling po ako sa San Juan City. I studied there dun sa Holy Child Parochial School. So, Catholic school siya. Dun ako nanggaling. Oh, yun. Tapos, biglang pagka-grade 5 mo, dun ka na sa Muscat. Yes. So, ano yung pakiramdam na biglang transfer ka to a different country? So, anong pakiramdam mo nun? Anong naranasan mo nun? Well, excited ako. Kasi, experience siya eh. Mapunta sa ibang bansa. Tapos, marirealize mo na pagpunta mo doon, halos kamukha mo yung mga tao. Dito mo. Oo nga, no? Kasi kung makikita niyo po ako, hindi po ako mukhang Filipino. And mas nahirapan pa nga ako dito eh. Naalala ko nga nung bago si Director General Joe Torres sa PIA, pagkakita sa'yo, parang nakakita ng laruan. Uy, bigla ka naging favorite ni Yes. DG Joe Torres nun eh. Yes. Oh, DJ Joe, favorite mo daw. Oh. Pero nung pumunta ako doon, I felt belong because halos lahat ng nakikita ko sa kalsada, sa supermarket, kamukha ko. So, okay Kasi lang ang siya. population din kasi sa Gulf States, 'di ba? Mga mostly Indians. Yeah. Tapos Arabo. Indians, Arabo, mga Pilipino doon hindi malayo eh. No? Yeah, malayo. So Yung yun. pogi dito, hindi pogi dito. Yes po. Tapos, yung yung pag-transition ko from Catholic school sa Philippines, yun. tapos sa Oman, smooth naman siya. Kasi nga, Philippine curriculum. As in, talagang Pero walang Filipino,
walang religion subjects. Kasi, Wala, sir. di ba? Pero ang Secular yun, naaalala eh. ko sa school ko is kailangan mong mamili kung ang subject mong language is Filipino or Arabic. Oh. Yes. Pagpasok mo doon, papipiliin ka. Filipino language ba? Filipino subject or Arabic subject? Ano pinili mo? Siyempre Filipino, sir. Oo. Kasi doon na ako lumaki, doon ako sanay. So, yun. Mm. Pero na-realize ko nga dahil pala, kinuha ko pala. Para multilingual ako. Oh, kasi expectation sa'yo, marunong kang mag-Arabic, yes. di ba? Oo, diba? Sa face ko pa lang, tinatanong na ako, marunong ka ba mag-Arabic? Yun. Yalla lang po. Yala! Ganun ka. Yala! Yes. Tapos, yun. The rest po, meron akong, halos lahat po ng kaklase ko ay Filipino. Mm-mm. Meron lang iilan na hindi. May Korean akong kaklase, may Arabo rin akong kaklase. Mm-mm. Meron din akong kaklaseng Indian. Pero ito, balik natin. Pinag-uusapan na lang din naman natin yung nagulat ka na kamukha mo yung mga tao dun. Nung nandito ka naman, hindi ka ba na-discriminate dahil kakaiba nga yung features mo? Before or after? Nung nandito ka, before ka pumunta doon. Okay. Oo. Siyempre, sir, na-discriminate ako. Nabully talaga ako nung bata ako. Bakit kaya ganun? No? Lagi na lang parang ganyan. Pag Yeah. iba yung itsura mo, binubuli ka. Yeah. Nung lalo na nung mga ganong taon na hindi pa ganon ka-open yung mga tao sa ganong features, sa ganong itsura, sa ganong skin tone, lagi po talaga ako nabubuli. Kahit mga klase ko, mga bata pa sa labas ng bahay namin, I would always get bullied. Tapos magkataka ko, bakit ba nila ako, ganon. Ba't ka binubuli? Yes. Ganyan. Siguro, na-realize ko na lang na bago ako sa mata nila, ganon. Kasi may kaklase rin ako na, Pilipino siya. Pero hindi mukhang Pilipino yung features niya. Hanggang ngayon naman, 50 na kami, binubuli ko pa rin siya. Ikaw pala ang bully, sir. Pero yun nga, yung pagdating mo doon, hindi mo na naranasan yung bullying. Yes, hindi na po. Kasi may kaklase ako pa, magkamukha kami. Uy, pareho tayo ng mata. Ganun ba yun? Parang, Yes, oo. yes. So, okay siya. Masaya siya kasi. So, madalas ka rin mapagkamalang hindi Pilipino doon. Sir, Kaya, may kwento ko sa inyo. Nasa isang store ako. May baon po palang May kwento. baon Oo, ako. syempre. Ready yan. Di namimili po ako ng bibilhin. Tapos yung mama ko nandun sa kabilang aisle, may hinahanap din. Tapos somebody talk to me in English. So, ganyan. May tinanong siya. So, I answered in English because, he asked me about it in English. So, I answered back in English. Tapos biglang tinawag ako ng kapatid ko and I answered back in Filipino. Tapos galit na galit yun. Tawan-tawa siya, na galit siya. Marunong ka pala mag-Tagalog, pinahirapan mo pa ako. Ganon ang eksena. Alam mo, nangyari sa akin yan sa Dubai. Kasama ko yung aking kaopisina na mukha namang Vietnamese. Apa. Tapos yung sales lady doon, panayang nag-e-effort siya na bentahan siya ng kung ano man yung binebenta doon. Ini-English. So, bigla ako dumating, halika na, halis na tayo. Mga Pilipino pala kayo. Ganon. Same. Pero sir, ang funny is, hanggang dito naman, hanggang ngayon. Oo, tama. Yeah. Nakikita ko rin pagka meron tayong mga lakad sa labas noon, di ba? Yes, ini-English talaga nila ako. Pas masyusyuk sila. Tapos Nagtatagal. magagulat sila, local pala to. Yes. Pasensya na po sa lahat ng mga naloko. Pero are there times po ba, Miss Jumina, nagiging reminiscent ka rin sa Pilipinas during your time in Oman? Oo, kasi medyo, nung time ng 2007-2009, Muscat, Oman is likely boring. Oo. Because ang primary entertainment ng mga tao doon, ng mga Filipinos, Mamalengke. mag-grocery, tapos magpunta sa park, which is parang naging may community kasi doon ng Filipino. So, we would get invited into gathering sa park. May mga nagluluto, may mga may dala ng kaldero, ganyan, kakain kami lahat. Tapos may mga naglalaro ng badminton. So, ganun po yung naging entertainment. Tapos biglang nagkaroon ng sinehan. So, yun, yung mga friends ko, nanonood sila ng sine, mga ganun. Yun lang, yung medyo boring lang siya. So, naisip ko yung mga times ko dito sa Philippines na ang dami nangyayari. Pero at least, sir, no? At least makikita mo sa story ni Miss Jumi na close-knit talagang Filipino community natin. Oo. Yes. Kasi, nung medyo fast-paced, kasi ako sa Dubai, fast-paced yung galaw doon.
nung may mga kaibigan kaming lumipat sa Oman, dinalaw namin. Yung may pinakita ako sa yung picture, yun yung time na nandun ka rin nun eh. So, ang boring, sinabi mo, tama yun, ang boring dun, dahil wala eh, parang pumunta ka sa isang lugar ng Sunday morning. Yeah. Ganun yung, Very slow. ganun yung daily grind sa Oman. So, yun yung na-miss mo sa Pilipinas. Tapos, pero nung bago naman ako umalis dun, sir, nagkaroon na ng like 2, 3, ay hindi, no. I went back there in 2016. And then, yan nakita ko na yung changes. May malls. May mall na eh, no? Yeah. Noong 2016. Noong Yeah. 2007, wala. Wala. Walang mall. Palengke pupuntahan mo, grocery. So, yun. So, yun yung experience si Juma. Yes. So, ilang years ka nag-aral sa... Saglit lang ako dun, sir. Parang 2-3 years lang ako nandun. Kasi high school. Tapos bumalik ka. Yeah. High school, bumalik na ako dito. So, nag-resume ka na ng buhay Pilipino. Yes. Oo. Pero madali lang yung transition ko from Philippine school, Oman, to balik ulit Pero yung dito. experience mo sa Philippine school, sa Muscat, yung campus atmosphere dun, pareho rin ba sa Pilipinas? Pareho, sir. Pareho. Pero ang nakakatuwa doon is malaki kasi yung school namin. Meron kami doon, like, isang buong basketball court. Although, meron naman din dito, pero malawak kasi siya. Tapos, may katabi kaming British school. May mga nakikita rin kami doon ng mga Britain. Pero malaki yung aming school doon. Parang, yung compound, yung campus namin is 40% building lang. The rest ay open space. Pero ano din, yung Same yung ginagawa nyo doon, magpa-flag ceremony rin, kumakanta rin kayo ng Lupang Hinirang. Yes. May foundation day kami, may intrams So, kami. lahat ng kung anong meron yung usual na school dito, ginagawa nyo rin Yes, doon. yes, sir. May nutrition month, may United Nations. So, nagsusuot ka rin ng mga talong sa ulo pagka ganyan. Yes, tama Nutrition po kayo. month. Yes. Teachers ko din ay Filipino. If yan. Nagkakating classes rin ba kayo doon? Hindi, sir. Yung tumatalon sa bakod, ganyan. Hindi namin kayang gawin yun doon. Ewan ko ngayon Pero nung panahon ko, hindi kami makapag-cutting dahil walang Wala doon. kayong pupuntahan. At pangalawa, paglabas mo ng school namin, Ang daming walang pulis taxi. dun eh. Walang taxi, walang jeep, walang... Lalakad ka ng malayo. Lakad ka. Malayo yun. Nasa may secluded Ganun area. din ba ang style doon sa Oman? Yung, lahat ng school isang lugar lang. Lahat ng simbahan isang lugar. Ganun din ba doon? Parang hindi naman po, sir. Iba-iba naman siya. Pero doon lang sa part namin is magkatabi yung British school tsaka Philippine school. Pero So, may iba. nabanggit po kanina, 'di ba, same sa schools natin dito na naglulupang hirang kayo, Yes. tapos at the same time ba, nag-adhere din kayo sa, for example, may kumakanta rin ba kayo ng Omani anthem or any O patriotic pinapakanta rin songs? ba kayo ng anthem ng Oman doon? Parang, Nakalimutan ko. hindi, kasi pakakantahin ka namin. Parang Yung- wala ko. Parang wala ko naalala na kaya kong kantahin ng Omani anthem. Yun. Pero Philippine school hymn, yes. I meron, remember ayun, that. meron siya. Okay. Yes. Wala namang Arabic version yun. Wala. So far, parang ang ganda ng memories ni Miss Jumi Oo, sa ayaw sa pa nga niya Oman. nung una ikwento eh. Saya-saya naman pala eh. Pero may iba po ba, may iba po ba mga tumatak sa inyo na core memories sa inyo sa PS Oman? Kasi knowing PS Oman, personally, as part of the secretariat ng PSOs, may mga initiatives din sila, may mga activities din sila na very interesting. So, you might wanna share some of those activities Ano na kakaibang ginawa nyo? ginagawa doon sa school nyo sa Muscat noon? Well, bukod sa, po kasi ako volleyball player nung bata. So, natuwa ako may intrams siya. Kasi nung previous school ko, part ako ng volleyball team ng ng elementary. So, parang nung pagpunta ko doon, meron din pala. So, na magagawa ko rin siya dito. Tapos, nagkaroon din ng singing contest. First time kong sumali sa singing contest doon. So, yun. Natuwa ko. Tapos, meron ding PTA. Imagine. Alam ko namang lahat ng school may PTA. Pero, like, you gather every parent. Pero may Filipino time ba yung mga there. parents mag-PTA doon? Kasi di ba busy sa trabaho? Usually, sir, gabi.
Gabi. Tas yung mga anak ay nakatambay sa labas. May kainan ba yung tuwing PTA? Minsan meron. Bigla, Yes. dala-dala na, potluck na lang. Yes. sila. Oo. Siguro ang natutuwa ako yung napumunta ako doon is nagkaroon ako ng maraming friends. Tsaka meron kasi dong mga, sabi ko kanina, di ba meron akong mga kaklaseng Korean, Arab, Indian. Sa Philippine school? Yes. Yes, sir. Tinanong ko sila bakit sila nandito. Oo nga, Na oo parang nga. ko, pinapaalis ko sila. Ba't nandito kayo? Hindi mo kayo Pilipino So I asked them, they said, they wanted to learn English language. To speak fluently. Yes. So parang yung reason din nun, di ba, ang daming Koreans ngayon dito sa Pilipinas. Yes, sir. Kasi gusto din nilang matuto ng English. Opo, di sir. ba? So ganun din pala dun sa... Yes. Ganun din ba sa ibang Philippine schools? Sa ibang Philippine schools, sir, interesting yung mga PSOs natin. Diverse yung student population natin. Hindi yung purong all Filipino. Hindi purong Pilipino. Pero parang PBA pala yan. May, may import. Yes. Pero meron po tayong provision sa ating Manual of Policy Standards and Regulations for PSOs. Usually, dapat 2/3 ay Filipino nationals and 1/3 are foreign nationals. Kaya, interesting din yun kasi diba yung environment mo, diba Miss Chumi, parang sinabi mo kanina, parang Pilipinas lang sa loob ng PSO man. Yeah. Nagko-contribute din yung student demographics natin, demographics sa upbringing ng mga bata, ng mga students. So, having a pinch of diversity, yung 1/3 foreign nationals, adds an interesting view kasi pinapalaki ka na para ka na sa Pilipinas, pero at the same time, may iba ka rin mga kasama. May exposure ka in Yes. multicultural Yes. environment. Yeah. So yun ang advantage pala ng Philippine schools overseas. Yes po. Na andun pa rin yung core values ng Pilipino. At the same time, you are exposed to Yes. different cultures. Yes. Kasi global tayong mga Pilipino, sir. Yes. Oo, tama. Perfect. So, ang tanong ko ngayon is, nung bumalik ka na, para bumalik ka na dito, after 4 years? 4 years ba? 5 years? 4? 2-3. Thereabouts. Hindi ka ba nahirapang mag-adjust uli going back to your usual, yung pinanggalingan mo dati, dito ka, di ba? Holy Child Academy ba yun? Parochial school. O parochial Yeah. school. Doon ka rin ba bumalik? Hindi na. Ay ba na? Yeah. Pero yun nga, may adjustment ka bang ginawa coming from a diverse, multicultural environment? May nagbago ba? Doon sa subjects, sir, sa curriculum, wala. Mm. Kasi same thing. Filipino subject naman yung kinuha ko. Pero doon sa everyday language na English. Oo. So, nag-transition ako kasi everyday akong naka-English language. Sa Oman. Oo. So, ngayon, parang bigla akong, yung mga kasama ko is, nagtatagalog na rin wala. So, Kasi ikaw nag-i-English ka. Yes. Ano namang klaseng English ang English mo doon? Normal English, Not what to do, yani, walang ganun. So, yun, sir, may mga things din ako na share dun sa mga kaklase ko. Pero, yun, same thing, pagbalik ko, mukha na naman akong different person. So, parang na naman, bumalik yung sa Yes. dating, na meron stigma na Yeah, whatever. Same thing. Diba? Bumalik ako, ganun pa rin. Pero nang bumalik ka ba, Miss Chumi, kasi diba may may certain, knowing kasi yung ibang PSOs, may certain subjects kasi dun na wala sa Philippine curriculum, pero inad sa curriculum dahil para mag-adhere sa local educational standards. Kasi, for example, sa Bahrain, alam ko may rin silang subjects on Islamic studies, tapos Bahrain history, hinahanap-hanap mo ba siya nung pagbalik mo dito sa Pilipinas? Actually, Kung may ganong subjects ka noon sa PSO man? Actually, hindi ko maalala. O Hindi sige, ko maalala yung part na yun. medyo kinakapos na tayo sa oras. So, Jumalyn Doctolero, ano ang iyong mensahe sa iyong mga kapwa alumni, kasi babae ka ng mga Philippine schools overseas? Anong may papayo mo sa mga gustong kino-consider na mag-abroad, papasok? Ano ba pwede mong i-share sa kanila? For those people na magiging OFW or aspires to be an OFW, and then you wish to bring your family,
I hope yung worry mo na paano yung anak ko, pa nag-aral siya. I hope matanggal yun kasi there's a Filipino community there, Philippine school, that would cater to the education of your children na very intact pa rin yung Filipino values nila doon. Hindi mawawala yung Filipino character ng anak nyo kung iisipin mo kasi pag lumipas sila sa ibang bansa, because there is a Philippine school that would teach them those things. Kaya Ang galing ng message ni Jumalin. Kaka-inspire, sir. Isama mo yan doon sa binubuo ninyong alumni association ng mga Philippine schools overseas. Diba? This coming June. May yung sinasabi ko sa iyo noon. Or late 2026 po ata yun. Okay. If I remember But correctly. if ever, sir, pwede ba akong message sa mga kaklase ko? Siyempre. Pwede yan. Hindi ko man alam kung maririnig nyo to. Pero for my schoolmates, classmates from Philippine School Oman, there is commercial Filipinos overseas that would gather like us, like people like us, student like us, alumni like us. Na kasi parang nawala yung yung nung bata kami, magkakasama kami, ganyan. Biglang nagkahiwa-hiwalay kayo. Nagkanya-kanya na kaming lives. So, meron tayo ngayon binubuo with Sir Alvin na association na pwede kayong sumama. Yeah. Tayo. Tsaka interesting, Sir Ares, ang mga batang PSO, pagbalik sa Pilipinas, very close-knit din kayo, di ba? Oo, nung pagkabalik nila, kasi di ba bumalik ako high school, bumalik sila college na. We would see each other. Yeah. Okay. At maraming salamat sa iyo, Miss Jumalin Doctolero, isang ulirang alumni ng Philippine Schools Overseas. At Alvin, nagdaan na naman ng isang araw ng pagsahimpapawid ng programa para sa ating mga overseas Filipinos. Kaya nga, Sir Ares, sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino sa anumang panig ng mundo. Tandaan, kababayan, basta't balita at serbisyo publiko, Narito po ang CFO na kasama nyo saan man kayo sa mundo. hanggang sa muli ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.